Alam niyo po, sa buhay na to, meron pong tatlong mahirap pag-usapan in a casual conversation. Merong tatlong napakahirap na topic pag-usapan in a casual conversation. Ano kaya itong tatlo na to? May idea ba kayo? Yung pag nag-uusap kayo, ang hirap-hirap pag-usapan nun. Ano kaya yon? Una, dahil siguro Mayo ngayon, malapit na tong eleksyon, ang isa sa mahirap pag-usapan sa isang casual conversation is the politics. Politics. Politika. Mahirap po pag-usapan yan. Bakit po? Kasi po, iba-iba po ang point of view ng tao at ang preference ng tao. Meron po gusto si BBM, meron naman gusto si Duterte, meron naman ayaw sa kanilang dalawa. Kaya pag yan po ang pinag-uusapan, napakahirap po. There could be a spark of disagreement. Pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, pagdating ho dyan sa politika. Ano pa kaya ang mahirap pag-usapan bukod sa politika? Bago sa religion, mahirap pag-usapan ng pera. Because money is a sensitive topic even inside the church. There is so much mistrust. Mistrust in terms of money. Ayaw natin pag-usapan kasi baka mangungutang sa atin, baka may hidden agenda tungkol sa pera. Kaya yung pera is something that we don't wanna talk about. And lastly, you're right, religion is a hard topic to discuss. In a casual conversation. Hindi po madaling pag-usapan ng relihiyon. Pag yan yung mga topic, there could be a spark of disagreement pag yan po ang mga topic na pinag-uusapan. Now, tanong ko sa inyo, bakit kaya mahirap pag-usapan ang relihiyon? Bakit? Why is it hard to talk about religion? Now, meron pong dahilan bakit mahirap po pag-usapan ng relihiyon. Una po, ang tao po'y hindi interesado sa relihiyon, pananampalataya o sa Panginoon. People are not just interested. They are not interested. Kaya minsan, pag nag-share ka ng gospel, mapapansin mo, iniiba ng tao ang topic. Pag sinesharean mo sila ng salita ng Diyos, pilit nilang iibahin yung topic kasi ayaw nila, hindi sila interesado pagdating sa Diyos, sa pananampalataya. Walang katotohanan, kailangan natin ng Diyos. Sino naniniwalang kailangan natin ng Diyos? Surprisingly, people are not interested to talk about God. That's why, in terms of religion, ayaw pag-usapan ng tao yan. Isa pa, bakit mahirap po na topic ang religion pag-usapan kasi po, everyone claims that their religion is the true religion. Kaya mahirap maging topic ang religion kasi lahat ng may relihiyon, kiklaim nila na yung relihiyon nila ang tamang relihiyon. Si grupo nila ang tama, yung kabilang grupo ang tama, itong grupo na itong tama. Lahat sila magkiklaim na tama ang relihiyon nila. Kaya mahirap po ito pag-usapan. And people would not easily admit that they're believing a wrong religion. When you're telling them that your religion is the true religion, they would not admit it. Why? Hindi madali sa taong aminin na nandun sila sa maling paniniwala. Kaya everyone claims that their religion is a true religion. At kaya mahirap pag-usapan ang religion. Kasi may mga tao pong may religion pero hindi naman religious. Ibig sabihin, may relihiyon pero hindi nila kayang ipamuhay ang relihiyon nila. May relihiyon sila pero hindi nila kayang ipamuhay ang relihiyon nila. Kaya wag na lang natin pag-usapan yan. Anyway, mababaw lang naman ako dyan. Hindi ako nagpapakalalim dyan. Natanong ko sa inyo, pwede ba ang tao ay may tamang paniniwala pero maling pamumuhay? Pwede ba yun? Is it possible that people have right beliefs yet live wrong lives, wrong way of living? Pwede kaya yun? Tama ang paniniwala, pero mali ang pamumuhay. Minsan ayaw ng tao pag-usapan ng reliyon. And today, the title of the message is True Religion. Totoong
relihiyon. Tumayo po tayong lahat. Let's read the Word of God. Basahin po natin James chapter 1 verse 22 to 27. Sabi po dito, "But don't just listen to God's Word. You must do what it says." Sabi po diyan, huwag ka lang makinig ng salita ng Diyos. Gawin mo ang sinasabi doon. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. Ang tumingin sa salamin, nakita mo sarili mo, tapos kinalimutan mo na lang kung ano itsura mo. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Pag isinapamuhay mo ang narinig mo, hindi mo kinalimutan, pagpapalain ka ng Diyos dyan. Amen o ba doon? If you claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourself, and your religion is worthless. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Lord, we thank you today. We are here to give you our praises, to give you our thanksgiving, to give you our offering, the best that we could give. But also, we acknowledge that we are also here to receive. Lord, nandito kami para tanggapin ang salita mo. Nandito kami para tumanggap ng pagpapala mo. Hindi kami uuwi na walang taglay na pagpapala galing sa iyo. Salamat po. Bless each one now in Jesus' name. Amen and amen. Nagpapalakpakan natin ang Panginoong Diyos. Malakas na malakas, makakaupo na po tayo. Narinig niyo na ho ba to? Marami nagsasabi that all religions are the same. Have you heard of it? They say that all religions are the same. Lahat yan patungo lang sa iisang Diyos. Iba-iba lang ang dinaanan mo. Pero lahat naman yan patungo dun. Is it true that all religions are the same? Sino nagsasabing no? Now, if not all religion are the same, then how do I know that my religion is a true religion? Paano ko malalaman na yung relihiyon ko, yung totoo at tamang relihiyon? Paano ba? Kasi mahirap po yan. Paano kung pagdaan mo dun, hindi naman pala patungo sa Diyos yun. Di ba? So how do I know that my religion is a true religion? Paano ko malalaman? Let me bring you to 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. May tatlong palatandaan na nandun ka sa tamang relihiyon. Una po, sino dito gusto malaman na kung nasa tamang relihiyon siya? Okay, una ho, dapat para malaman mo na tama ang relihiyon mo, yung relihiyon na yun ay nagtuturo ng tamang daan ng kaligtasan. You will know that you are in a true religion if that religion will teach you the true way of salvation. Meron kasing totoo at tamang daan ng kaligtasan at napakahalaga po nun yung kaligtasan ng ating kaluluwa. San tayo patungo pagkatapos ng buhay natin sa mundo? Sa Diyos ba tayo o sa impyerno tayo? There is a true way of salvation at ang sabi po dyan, you have known the Holy Scriptures since you were a child. These Scriptures are able to make you wise, and that wisdom leads you where? It leads you to salvation through faith in Jesus Christ, in Christ Jesus. So, mga kapatid, para malaman mo na nasa tamang relihiyon ka, dapat tama ang daan ng kaligtasan na tinuturo doon. At walang ibang daan ng kaligtasan kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Do you agree with me? There is no other way. Pag may nagsabi, ay maliligtas tayo dahil sa nanay ni Jesus. Hindi, ay dahil sa mabubuting gawa. Ay pag nagsimba ako linggo-linggo, maliligtas ako. Hindi ka maliligtas sa ibang paraan.
The only true way to be saved is by putting your faith in Christ Jesus. Yun lang yung tanging paraan. Yun ang totoong daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig mo sa Kanya. Doon ka lang maliligtas. Kaya pag ang relihiyon na nagtuturo ng kung ano-ano, iba't ibang paraan para maligtas, wala yun sa hindi yun ang tamang relihiyon. Ano po? A true religion teaches you the true way to salvation. At hindi lang yon. A true religion, you will know that it's a true religion when they teach you the true way of living. Yung totoong pamumuhay, yung tamang pamumuhay, tinuturuan ka nun. Ano po sabi diyan? All scriptures is given by God and all scriptures is useful for teaching and for showing people what is wrong in their lives. Hindi niyo ba napansin nyo sa Bible, parang minsan may nagtuturo, tinatamaan ka. Hindi ka naman niya sobrang kasama lagi, pero bakit parang ako yun? Kasi the Bible is showing us what's wrong in our lives. It is useful for correcting faults and teaching the right way to live. If you're living in a way that is right before God, then kahit marinig mo yun, hindi ka matatamaan kasi alam mo tama pamumuhay mo. So ang totoong relihiyon, tinuturuan ka ng tamang pamumuhay sa mundong ito. Yung pamumuhay na gusto ng Panginoong Diyos sa'yo. It teaches you the right way of living. Ano po? At pangatlo, a true religion teaches you the true way of salvation, the right way of living, and the true fruit of your faith. Yung pananampalataya pala natin kay Jesus, may bunga pa yan. May bunga. Ang bunga yan ay nakikinabang ang iba sa pananampalataya mo sa Diyos. Ibig sabihin na pagpapala ang ibang tao dahil nanampalataya ka kay Lord. Hindi lang ikaw ang nakinabang dahil naligtas ka, nakilala mo si Lord, yung pati yung ibang tao na be-bless sa buhay mo. Ano po sabi po dyan? Using the scriptures, those who serve God will be prepared and will have everything they need to do every good. Good work refers to what we do to other people. Tinutukoy po niyan yung ginagawa mo sa kapwa mo. Gumagawa ba tayo na mabuti sa kapwa natin? Nawa po ang ating relihiyon ay nagdudulot ng pakinabang sa ibang tao. Hindi lang tayo ang na-bless, pati sila nabe-bless dahil sa buhay natin. Amen ho ba doon? Pastor, ba't hindi mo sinabi, paano makikilala ang Diyos? Kasi pag nakilala mo si Jesus na tunay na daan ng kaligtasan, makikilala mo ang tunay na Diyos. Kaya hindi na ako nag-aalala doon. Makikilala mo ang tunay na Diyos pag nakilala mo si Jesus bilang tunay na daan ng kaligtasan. So, ito yung palatandaan na nandun ka sa tamang relihiyon. Tinuturo sa iyo yung tamang daan ng kaligtasan, tamang pamumuhay, at bunga ng iyong pananampalataya, pati ibang tao nakikinabang sa pananampalataya at relihiyon na natagpuan mo. Amen o ba doon? Kaya ito po masasabi ko, be true to your true religion. Sino nagsasabing nasa totoong relihiyon kayo ngayon? Na ang church na to nagtuturo ng tamang daan ng kaligtasan, ang church na to nagtuturo ng tamang pamumuhay, nagtumutulong sa ating mamunga para ang buhay natin ay maging pagpapala sa iba at hindi lang tayo ang makinabang, pati ang ibang tao mabless sa pananampalataya at relihiyon na natagpuan natin. Sino naniniwala that you are in a true religion? Kasi kung hindi, ako na magsasabi sa inyo, lumayas na po kayo rito. Ako na po magsasabi sa inyo, leave this church if this church is not a true religion. Ano po? But if you believe in your heart that you belong to a church that has that true religion, the true belief, ano po, then be true to your true religion. Minsan, ang problema ganito, totoo ang relihiyon mo, pero ikaw ang hindi nagpapakatotoo. Pwede bang ang tao nabubuhay ng may tamang paniniwala pero maling pamumuhay, hindi siya nagiging totoo sa relihiyon niya? Alam niyo po sa huling araw, andiyan pa ho ba kayo?
Sa huling araw, sinabi po ng Bible na ang tao ay magkakaroon ng relihiyon. Pero yung relihiyon nila, hindi makikita sa buhay nila. Sakit ano? May relihiyon ng tao, pero yung relihiyon nila, sa huling araw, bago malik si Lord, hindi magiging totoo. At yan po yung matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3. It talks about the last days. Ano po? At ang sabi doon, even though they will make a show of being religious, their religion won't be real. Meron silang relihiyon pero hindi magiging totoo sapagkat hindi sila magiging tapat, totoo sa relihiyon na yun. Don't have anything to do with such people. Sa huling araw daw ang tao'y relihiyoso, pero hindi makikita sa kanila ang katotohanan ng kanilang relihiyon. Wow. Pwede palang mangyari yun. Be true to your true religion because when you're not true to your true religion, kung hindi ka totoo sa totoo mong relihiyon, niloloko mo lang ang sarili mo. Pwede bang lokohin ng tao ang sarili niya? Pwede ba? Pwede kayang lokohin ng tao ang sarili niya? Tingnan niyo po sabi rito. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Huwag ka lang makinig sa salita ng Diyos. Gawin mo ang sinasabi doon. Otherwise, you are only fooling yourself. Otherwise, niloloko mo lang sarili mo. Sa paanong paraan? Tingnan po natin yung kasunod. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. Sa gantong paraan natin, naloloko yung sarili natin. Nakikita mo na yung mali mo, pero gulo-gulo yung buhok mo, nakita mo sa salamin, umalis ka ng salamin, di mo inayos yung buhok mo, ganun ka pa rin. At nakalimutan mo na itsura mo, nagulo-gulo ang buhok mo. The reason why when we listen to the Word of God, it shows our true self. Pinapakita po ng salita ng Diyos ang totoong tayo. Pag nandun po tayo nakaharap sa salita ng Diyos, pinapakita nun sino talaga tayo. Pero minsan nililimot natin yun, ayaw nating tignan yun. Kasi nakikita natin yung mali natin eh. May dumi tayo sa mukha, may magulo ang buhok natin. But we forget it. Ano po? Kaya tayo po, para po hindi natin nagagawang lokohin ang sarili natin, ayusin natin yung mali sa atin. Minsan gusto nating ayusin yung mali sa iba, pero yung mali natin, ayaw natin baguhin. Kailangan ayusin natin yun. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, ayusin mo yan. Ayusin mo yan. Hindi pwedeng hindi mo ayusin eh. Bakit? Pag hindi mo inayos, niloloko mo lang sarili mo. Sino niloko mo? Di sarili mo lang din. At alam niyo, ito mabigat sa naranasan niyo na bang kayo lokohin? Pag kayo niloko ng kapwa ninyo, masakit yun ah. Masakit yun. Lokohin ka ng kapwa mo, masakit yun. Pero may mas masakit pa doon. Yung niloko ka ng kapwa mo, masakit yun. Pero pag niloko ka ng mahal mo, mas masakit yun. Yeah? Niloko ka ng kapwa mo, masakit. Niloko ka ng mahal mo, mas masakit yun. Pero meron pang pinakamasakit. Yung lokohin mo ang sarili mo. Yun ang pinakamasakit. Kapag nagawa mo ng lokohin ang sarili mo. Yeah? A true religion will always show our true self. Kaya importante po, hindi information na nakukuha natin sa church, transformation. Amen ho ba doon? We do not only get information from the church, we are transformed through the church. Amen po ba? Na paglabas natin dyan, makikita ng tao, ang laki na lang pinagbago niyan. Saan ba nagpupunta yan? Ay, nagsisimba yan dun sa COGLP.
Parang gusto kong puntahan din yun. Di ba? Paano kung wala naman nakitang pagbabago sa atin? Saan nagpunta yan? Bayaan mo siya. Huwag tayong magsasama dyan. Yeah? A true religion will always show your true self. We're only fooling ourselves if we're not true to our true religion. Pangalawa, when we are not true to our true religion, we have a religion that is worthless. And alam niyo po, ang bigat ho nito walang halaga ang ating relihiyon. Walang halaga. Kapag hindi tayo nagpakatotoo sa relihiyon na meron tayo, walang halaga to. Ano pong sabi dyan? If you claim to be religious, but don't control your tongue. Maliit pa lang ang pinag-uusapan dito, dila natin. You're what? You're fooling yourself and your religion is worthless. Sayang, nagkarelihiyon ka pa, ganun ka rin naman pala. Hindi mo kayang kontrolin ang dila mo. Alam niyo po, ang dila napakaliit. Na parte ng katawan natin, pero napakalaking problema ang pwedeng idulot niyan. Pag hindi kayang kontrolin ng tao yan. Ano po, yung ating dila. And if we're claiming we're religious, and yet we could not control our tongue, and the Bible tells us we're fooling ourselves and our religion is worthless. Kaya mga kapatid, ingatan natin yung ating pananalita. Guilty ka ba, kapatid? Guilty ka ba sa pagiging chismosa? O chismoso? Yeah. Guilty ka ba? Pwede kayang ang Kristiyano siya, pero chismosa pa rin siya? Meron bang ganon? Palagay ko meron. O chismoso siya? Palagay ko may lalaki ring chismoso. Meron. At Kristiyano. Ang masaklap, Kristiyano eh. Diba? Sa Kristiyano mo pa maririnig yun. Yun ang masaklap eh. Kung sino pa ang may relihiyon, wow. Kaya tingnan niyo po, ang Bible po alam na pagdating dyan. Ang Bible alam na this. Kaya bago pa tayo maging ganon, o sana naman hindi tayo maging ganon, pinaparamdam na ng Bible, sinasabi na ng Bible, ang klase ng tao. Yang chismis, pambihira noon pa yan. Ina-address na yun ng Bible noon pa man. Tingnan niyo po. Sabi po sa Bible, without wood, a fire goes out. Without gossip, quarreling stops. Kapag wala daw gatong, walang apoy. Ito yung mga taong nanggagatong. Sige pa, magalit ka pa. Di ba? Gatong ng gatong. At chismis ng chismis. Ano nangyari? Pag nawala daw yung nanggagatong at nang chichismis, ang away ay nawawala, tumitigil. Pero habang may mga nanggagatong, nangingismis, ang away, hindi titigil yan. Tuloy natin. Charcoal keeps the embers glowing. Wood keeps the fire burning. And troublemakers keep arguments alive. Ang bumubuhay sa gulo, yung mga troublemaker na hindi makontrol ang dila nila. Yan ang bumubuhay ng gulo. Yeah, dapat wala ng gulo. Ginugulo ng mga taong mahilig sa chismis. Binubuhay nila yon. Buhayin natin. Ako, umamatay na. Buhayin natin. Diba? Buhayin. Palakihin ang apoy. Yeah. At ang sabi dyan, gossip is so tasty. How we love to swallow it. Ang sarap ng chismis. Ang sarap lunukin. Kaya hindi ako magtataka. Huwag na po kayo mag-isip ng iba. Sa ating sarili na lang. Yeah. One way or another, naging parte ng chismisan. Yeah. Pero nakalimutan natin, may relihiyon tayo, mga kapatid. Na sinasabi sa atin, hindi tayo dapat ganyan. Amen ho ba doon?
Yeah. A person with true religion takes control of their tongue. Ang taong may totoong relihiyon, kinokontrol nilang kanilang dila. Kasi pwede itong makasira o makagaling, pwede itong makalala o makagamot. Yeah. Tingnan niyo po, ano bang kasalanan lagi ng ating pananalita? Tingnan niyo, sabi po dyan, anyone who hides hatred is a liar. Kapatid, huwag ka magtatago ng galit. Huwag ka nagtatago ng galit kasi pag nagtatago ka ng galit, nagsisinungaling ka. Matututo ka magsinungaling. Doon ka matututo magsinungaling. Hindi ako nagsabi niya ng Bible, ha. Anyone who hides hatred, tinatago mo yung galit mo, ang bihira, magiging sinungaling ka. Yeah. Anyone who spreads gossip is a... So siguro naman wala ditong gustong tawagin siya ng Bible na fool. Tama po ba? Anyone who spreads gossip is a fool. We are no different with those who do not have religion in their life. If we are the ones spreading gossip or lying because we want to hide our anger, our hatred, wag po. Yan po yung dalawa dyan, pagsisinungaling at pag-i-slander ng kapwa. Wag nating gagawin yan. Amen o ba? At minsan may pinagtatalunan kung ano bang nakakarumi sa tao. Yung kinakain ba niya? Yung pumapasok ba sa bibig niya o yung lumalabas sa bibig niya? Ano nakakarumi sa tao? Ako, yung kinain mo kasi kumain ka niyan eh. Narurumihan ka. Tapos na po ang Bible doon. Tapos na ang Bible doon. Ang sinasabi ng Bible, hindi yung kinakain mo o pumapasok sa bibig mo ang nagpaparumi sa'yo. Ang nagpaparumi sa'yo, yung lumalabas sa bibig mo. Yun na nagpaparumi sa'yo. Tingnan mo, sabi po dyan ng Panginoong Yesus, the food you put in your mouth doesn't make you unclean and unfit to worship God. The bad words that come out of your mouth are what makes you unclean. Yung bad words. Minsan nagtuturo tayo sa bata, sasabihin natin, huwag ka mag-bad words. Pero yung matanda, nagsasalita ng bad words. Yung bad words ang nagpaparumi sa atin, hindi yung kinakain natin pagkain. Amen ho ba? Alam niyo ho, meron pong isang clothing brand na ang pangalan True Religion. Alam niyo to, yung True Religion na clothing brand. They are known for their jeans. Kilala po sila sa jeans, yung mga maong. At sinearch ko po siya. Sabi ko, okay yan na, True Religion na, na pangalan. Ang ganda siguro niya. Ganyan ang suot ko. Magkano kaya yan? Mamira, tinignan ko yung presyo. Ang presyo pala ng isang jeans niyan ay 9,500 to 16,000 sa Pilipinas, ha? Tinignan ko yung online. May isang store po yan dito sa, kung familiar kayo sa S. Mason, sa baba ng Conrad, may isang store yan dyan. 9,500 to 16,000. Tinignan ko yung Levi's. Sa Levi's, 3,500, may maong ka na, nagsisimula sa 3,500, pataas hanggang 12,000, Levi's. Mahal pa sa Levi's. Ang bihira yung True Religion na yan. Mahal pala ng totoong relihiyon, ano? Di ba? Mahal. Pero alam niyo po, bagamat totoo, True Religion siya, napakamahal niya, alam niyo po ba, ito po'y tinatag noong 2002 sa Amerika. Pero pagdating po ng 2017 at 2020, nag-apply po sila ng bankruptcy. Imagine niyo, ang mahal na, nalugi pa. Lugi pa sila. Yeah. 2017, lugi, tutulong ang gobyerno. 2020, lugi na naman, tutulong ang gobyerno. They were bankrupt. Ganda pa naman ang pangalan, True Religion. Sa atin pong buhay, minsan ganun po. Natagpuan natin ang True Religion, pero alam niyo po, bankrupt tayo. Bakit? Totoo ang relihiyon natin, pero tayo ang hindi naging totoo doon. Bakit? Lahat ng natutunan natin or karamihan na natutunan natin, hindi naman natin sinunod. Kapag tayo nakinig lang at hindi naman natin sinunod, lugi tayo eh.
Amen po ba? Lugi tayo. Kaya sundin natin ang salita ng Diyos. Amen ho ba doon? Hindi sapat na nalaman mo lang. Ay, mali pala to. Hindi, sundin mo yun. Sabi mo sa katabi mo, sundin mo yun. Sundin mo yun. Kasi lugi ka. Lugi ka pag di mo sinunod. Di ba? Nagkaroon tayo ng totoong relihiyon pero bankrupt tayo. Bakit? Hindi natin nagawang sundin ang sinabi ng Diyos. At hindi lang yun, hindi natin nakontrol ang dila natin. Hindi natin nagawang i-tame ang mga words na lumalabas sa ating bibig. Sayang may relihiyon pa naman tayo. Di ba? Sayang. Mga kapatid, gusto ng Biblia maging totoo tayo sa ating totoong relihiyon. Amen po ba? Panahon na para maging totoo tayo sa Diyos at sa totoong relihiyon na natagpuan natin. Amen ba doon? Kasi kung hindi tayo magiging totoo at magpapakatotoo sa relihiyong natagpuan natin, lugi tayo. Lugi tayo. Be true to your true religion. Tumayo po tayong lahat. Let's just worship God. Oh God, we welcome you in this place today. You sing the presence is here. Your presence, your glory, you're welcome here. All honor, dominion, Lord, please come near. 'Cause we want you, we need you, we live to glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name above all names. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name above all names. Hallelujah. Let's remain in the attitude of worship. Kunin po natin yung ating communion elements. Today is Communion Sunday. Bago po tayo magkomunyon, magkukwento lang ho ako sa inyo. Ngayon bang panahon na to, sa mga nag-aaral ho ng mga bata, meron pa bang religion sa eskwelahan? May religion class pa ba? May subject pa bang religion? Wala na akong idea eh. Meron. Alam niyo po, nung panahon namin, wala na. Parang optional na lang siya. No? Nung panahon namin, may religion. Panahon namin, may religion. At meron akong teacher sa religion. Pag tinignan ko pa lang siya, parang siya ang mukhang pastor, mukhang kagalang-galang. Talagang itsura niya. Hindi naman siya pare, pero parang mukha siyang pare, mukhang pastor. Talagang kagalang-galang siya. Alam niyo po, sa aming klase, ako po yung nag-graduate niyan sa Perpetual ng high school eh. Ewan ko kung yun pa rin ang itsura ha. Matagal na pong panahon to. Sa Quadrangle, meron dong isang building na, may building po doon. Ewan ko kung nandun pa rin yun ha, yung building na yun. 2 floors yun.
nandun kami sa second floor nung klase namin ng religion. At nung time na yon, hindi ko alam kung ano ang nagawa ko na ikinagalit ng teacher namin sa religion. Naalala ko pa yung mukha niya, pangalan niya, hindi ko nasasabihin. Galit na galit po siya sa akin. Alam niyo pong ginawa niya? Pinatayo niya ako. At naalala ko pa po hanggang ngayon yung picture. Alam niyo po, pag yung isang bagay ay sort of traumatic sa'yo, you remember it vividly. I remember it. Nasa gilid po ako hanggang ngayon. Nakaharap akong gano'n. Nandyan siya. Nasa gilid po ako ng bintana. Second floor po yun. Nandun po ako. Tapos pinatayo niya ako. Galit na galit siya. Sabi niya, alam mo, gusto mo bang ihagis kita sa bintana? Sinagawan akong gano'n. Gusto mo hagis kita sa bintana? Pambihira, nasyak ako. At alam niyo, sa klase niya, yun lang ang naaalala ko. Lahat ng tinuro niya, nalimutan ko. Ang naalala ko lang, gusto mo hagis kita sa bintana? Sa harap ng mga klase ko. For whatever reason, siguro ako'y naging pasaway, pero what I only remember is yung sinabi niya, gusto mo ba hagis kita sa bintana? Naaalala ko pa siya. Alam nyo, imbis na ako ay mapagpala sa religion namin, ako po'y nadala. Nadala sa religion. Bakit ganito pala ang religion? Ganito pala ang religion, pambihira. Hindi to pa makakaintindi ng ihagis pala ako nito sa bintana. Di ba? Anong punto ko? Minsan tayo ay may relihiyon, pero ang tao, imbis na mapagpala sa atin, nadadala sa atin. Yan ba yung born again? Yan ba yung nagsisimba tuwing linggo? Ba't ganyan yan? Diba? Sana po nabe-bless sila. Naku, born again yan. Ay, Christian yan. Diyan yan sa COJLP. Naku, ano yan? Bilib ako dyan. Yeah. Pero imbis na mapagpala sila, minsan nadadala sila. Bakit? Hindi nila nakita sa atin yung relihiyon na pinaniwalaan natin. Mga kapatid, let's be true to our true religion. Paglabas natin, doon natin ipapractice yan. Amen o ba? And let the people be blessed sa buhay natin. Hindi sila madala sa atin at sa relihiyon na meron tayo. Ngayong umaga tayo po'y magkukomunyon, magpapasalamat tayo sa Diyos sa biyayang ibinigay niya at pagmamahal na ipinagkaloob niya sa atin doon sa krus. Tayo po'y manalangin. Lord God in heaven, we thank you today for teaching us, Lord God. We thank you for bringing us into a true religion, Lord. Isang relihiyon na nagtuturo ng tamang daan ng kaligtasan, nagtuturo ng tamang pamumuhay, nagtuturo ng bunga ng pananampalataya ay mabuting gawa na napagpapala ang ibang tao. Salamat po, Panginoon. Lord, ayaw po naming madala ang ibang tao sa amin, bagkus gusto naming mapagpala sila. Kaya, Panginoon, hayaan niyo po na sa buhay namin, maipamuhay po namin ang salita mo. Hindi lang kami makinig nito, sikapin namin ipamuhay ito, Panginoon. Dahil kung alam namin, subalit hindi namin ginawa, Lord, para lang namin niloloko sarili namin. At Lord, hayaan yung humingi kami sa iyo ng lakas na makontrol namin ang aming pananalita. Aminin namin minsan nakasasakit ito. Minsan, imbis na mag-inspire ito, it hurts other people. Lord, tulungan mo kami na maipamuhay namin ang totoong relihiyon na natagpuan namin. Salamat po, Panginoon. And today, we remember how you have loved us, Lord. How you have shed your blood for us. And we receive your forgiveness, Lord, sa lahat ng pagkakasala namin. Through the blood of Jesus Christ, we have been washed from all our sins. And through your body that was wounded, there is healing, Lord. Salamat sa katawan mong nasugatan, may kagalingan. And I speak healing today to those who are sick. Maaring kamag-anak namin, kapamilya, or maaring nandito po siya, may sakit siya, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Lord, you are the great physician. You are the God that healeth thee, O God. And Lord, we believe. And even now, Lord, we thank you for the life that you have offered on the cross. There is eternal life for us through your resurrection. Salamat po, Panginoong Diyos, sa araw na to. We worship you and acknowledge that Jesus
is our Lord and Savior. We worship you today. In Jesus' name, amen. Let's partake of the communion. Let us worship the Lord. Come on, if you want to live a life glorifying the Lord, can you just lift up those hands? Lift up those hands as we sing it out. We live to glorify. We live to glorify. We live to glorify. We live to glorify. We live to glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Come on, shout it out. Glorify. Yes, God. Your name above all names. Hey, we should glorify your name. Glorify your name. Yes, God. Glorify your name above all names. Yes, God. We live to glorify. Yes, Jesus. We glorify your name. Glorify your name above all names. Come on, pour it out. Lift up those hands. Lift up those hands and say, glorify your name. We praise your name. Yes, Jesus. Your name. Glorify your name above all names. Glorify Your name, the same. glorify. Only your name, oh Jesus. Your name, Glorify your name above all names. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang Panginoon? Hallelujah. Lord, we glorify your name, God. We worship you. We honor you. We give you the highest praise, God. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen.